Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay CoinGecko. Yung kanila pong X account ay yan nahack po. Yan, sa mga hindi po nakakakilala kay CoinGecko ay isa po siyang sikat na data analytic platform. Nag-provide po siya ng mga information sa iba't ibang mga cryptocurrencies. Kung katulad din po siya ni CoinMarketCap. Ngayon yung kanilang X account ay ito po yung nahack. Yung X account po na ito ay ito po yung dating tinatawag na Twitter. Pinalitan lamang po ito ni Ginoong Elon Musk, yung bagong may-ari ng dating Twitter. Pinalitan po niya yung pangalan ng X. Kaya ayan, mas lalong nakakalito yung kanyang pinalit na pangalan. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, ang sabi po rito ay cryptocurrency aggregator CoinGecko faces a security breach as X account CoinGecko and add CoinGecko terminal are compromised. Users caution against interaction. Kaya yan. Dami pong nahahack na mga X account. Ayan, mga security breach. Ano kayong nangyayari dito? Nitong nakalipas lamang na araw ay maging yung account ng USSEC ay nahack din daw. Yan, na-compromise. Yung mga nagtatanong, ano naman kung nahack yung account, yung X account ni CoinGecko? Ano naman? Yan, hindi naman isa lamang naman po siyang data analytics. Yan, ano naman ang impact nito sa atin bilang mga investor? Ayan, si CoinGecko ay yan, marami pong nagche-check or gumagamit sa kanilang analytic platform. Katulad rin po ni CMC, CoinMarketCap. Ayan, at marami pong nagtitiwala sa kanyang mga provide na mga datos. Ngayon, yung dahil sa nahack po yung kanilang X account, ang pwede po nilang gamitin dito ay mag-promote ng mga peke na mga tokens. Ayan, magpo-promote po sila tapos marami pong mabibiktima dyan kasi malaki po yung followers ng CoinGecko. Ayan, magpo-promote sila ng mga free airdrops, mga peke pala. Tapos yan po yung gagamitin ng mga hacker para i-hack yung kanilang mga mabibiktima. Kaya yan po ang magiging impact nito. Kaya ayan, sabi rito ay CoinGecko, a prominent cryptocurrency data aggregator, revealed that unauthorized users had accessed its two accounts. The company is swiftly investigating the situation and implementing measures to secure the affected accounts. Ayan, dalawa pang account yung kanilang nahack rito. Kaya kung pag-check po natin yung kanilang dalawang account na ito ay yan, iwasan po muna natin na i-click yung kanilang mga napo-post nila na mga link, yan, or i-access yung mga kanilang mga tinutukoy na mga tokens. Yan, iwasan po muna natin kasi maaring kagagawan po ng mga hackers yan. In a tweet, CoinGecko urged users not to click on any links or engage with suspicious content associated with compromised accounts, emphasizing the paramount importance of users' security. The company reassures its users base that they are committed to keeping them informed and maintaining a transparent communication channel throughout the resolution process. Kaya yan po ang sinabi ni CoinGecko. Gaya rin po ng aking sinabi kanina na wag po natin i-click ang kahit anumang link or mag-engage sa kanilang mga suspicious content na post po sa kanilang dalawang X account. Kasi maaaring hindi po sila yung may gawa niyan or nag-post niyan. Kaya ito po yung actual na post ng CoinGecko or Gekcoin. Yan, mukhang ito yung bagong account nila. Bagong gawang account ito or siguro ay baka pangatlong account nila. Be careful, another Twitter hack, this time for CoinGecko. Also, reminder, Gecko
is a separate entity and there are many copycats across multiple chains trying to piggyback on our popularity. Always check the token address to make sure you are buying the right coin. Ayan, meron po palang coin ang CoinGecko, itong Gecko, yan, na token. Kaya malamang ay ito yung gagamitin ng mga hackers. Yan, maglalagay po sila ng mga copycats nito. Kaya tapos yan naman yung Diyan po sila magkakaroon ng mabibiktima. This incident follows a recent Twitter hacker involving the SEC's announcement of the Bitcoin ETF. It underscores the vulnerability of high-profile social media accounts within the cryptocurrency space. As the situation unfolds, CoinGecko remains vigilant in promptly addressing the breach and ensuring the integrity of its platform. Kaya yan na nga yung sinabi ko kanina, yung US SEC, yung kanilang X account ay nahack na rin po. At ginamit po ng yung hacker para mag-post ng fake news na approval ng spot Bitcoin ETF. Pero pagdating po kasi dito kay US SEC ay hindi po naka-enable yung kanilang two-factor authentication code. Yan. Tanging yung phone lamang yung naka-activate na security nila. Kaya madaling na-hack. Kaya ayon po sa mga investigation. Kaya yan yung nangyari kay US SEC. Kaya dapat po ay enable po natin yung two-factor authentication code natin. Pero ewan ko dito kay CoinGecko kung paano naman siya na-hack. Baka hindi rin naka-activate yung kanyang two-factor authentication diyan. Kaya siya na-hack. Kaya yan, hindi naman po wala po dito yung paliwanag. Yan, hindi po binigay dito yung dahilan kung paano siya na-hack. Yan, kung paano po na-hack ang CoinGecko. Yan, basta sinabi lamang dito ay na-hack. Kaya yan, hindi po natin alam kung paano. Ayan, mabuti pa kay SEC at inamin nila na wala silang two-factor authentication code. Pero pagdating dito kay CoinGecko ay yan, basta sinabi lamang po na sila ay na-hack. Kaya yan, ang problema dito ay sana ay walang gaanong nabiktima rito. Kasi yan po talaga ang purpose ng mga hackers. Ang i-hack ang isang account, tapos gagamitin nila ito para makapang biktima ng maraming mga tao, mga individual. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.